Pinagpawisan ka raw ng malamig sa naging challenge sa'yo. Nahirapan ka nga ba sa paggawa ng mga upcycled furniture? Yung sa upcycle furniture po, ang ano lang siya, sobrang para ka naglalaro. Pero kasi meron pang naganap dun sa habang ginagawa namin yun. So, ayun po, masabi ko nahirapan po ako and sabi ko challenging talaga siya. Hindi ko natatanungin kung ano ang naganap dahil papanoorin natin to. Panoorin natin kung nakafocus ka pa ng maayos. Yan ang kwentong inalam ni The Mystery Host, Guwaping Kisig ng Pasig. Cups, plastic bottle, at sirang batya. Sino mag-aakalang ang mga basurang ito na nakikita mo lang sa tabi-tabi ay pwede mo palang pakinabangan? Kung bonding at relaxation ang hanap, sagot na nila ang picnic table mo. Kung ikaw ay naghihintay, bagay na bagay itong bench na to kasi ayun, ang lambot upuan para sa inyong estudyante blues. Dapat alam mo na ang armchair na to ay gawa lang sa bottle cups. Ako, si Goping Kisig ng Pasig at bibisita tayo ngayon sa Precious Plastic Philippines para alamin kung paano pinapakinabangan ang mga basurang basta nalang pinabayaan. Gwenad, ano ba tong first station na to? Anong tawag dito? Bali, ito yung shredding room namin. Shredding room. So dito ginagawa yung gigiling. Itong plastic na to, ito yung kagaya ng mga Timba, batya. Nandito na nga tayo sa second station and Kuya Ronald, ano na bang nangyayari sa atin dito ngayon? Bali, ito yung extrusion machine namin. Dito tinutunaw yung mga giniling na plastic. Tutusok-tusokin mo lang para lumabas yung plastic papunta ron. Pagkatapos yung imolde, diretso tubig agad siya para ma-form agad yung plastic, no? Mostly po, ang HDPE po or mga bottle cups, washing machines, tabo, langgana, mga bubble wraps, mga PP plastic po, PET bottles, yan, mga yan po. Pwede po natin i-recycle yan dito. Food packaging nyo na ginagamit nyo, pwede nyo po itabi yan at ipadala dito sa amin. Ang produkto po na ginagawa ng machines namin ay gagaya po ng plastic lumber, kung saan nakakagawa po ito ng mga furnitures gaya ng upuan, lamesa, at shelves. So ito yung pinaka-material nila and ayan, ito-test natin itong plastic lumber kung madali ba itong maputol or mabali. Hindi kaya ng strength ni Goping Kisig ng Pasig. So ito naman yung isang uri ng lumber. Tignan natin kung mababali siya or strong. Mananatili siyang strong. Okay. Ayun. Nabali agad siya. So yun na nga mga kapuso, nandito tayo sa pinaka-exciting part at final na process. Bilang appreciation, kailangan natin siyang upuan. Para sa final test natin, kailangan natin siyang tayuan. Heavy gut din ako. Ayan. Try nating talunan ng konti. Masabi kong worth it. Lahat po upuan. Mga what time pa po ba? Ba yung pagiging matibay po ng plastic lumber namin yung bata? Ba't pinuho? Okay. Ayun. Nabali agad siya. Actually, hindi yan Ang pinapakita lang dun is yung difference nung molde niya, yung kapal niya, tsaka yung nipis niya. Ayun. Ang ni-establish namin kanina is yung ganito kakapal na binolde namin kanina plus yung ganong type ng plastic. Nakting ka na lang sana na matibay, gano'n. Kasi syempre, ano pa rin natin yun, product pa rin namin yun. Paano yan, di ba? Tumawag si Sir, sabi, nagtatanong kung tapos na daw. Yun na nga, anong oras ba tayo? Yun nga. Sige. Babayaran daw yung yung upuan. Yun, sir, kasi. Di ba nasabi sa inyo yan? Hindi ko alam yung mga ganong technical, okay? Magkano po aabutin? Ano po kasi yun nasa 3,000 po. Tapos 3,000. may pera ka ba? Wala. Meron akong ate. Since naman ate, i-feature naman namin siya, baka pwedeng mabigyan mo kami ng kahit discount. Usapin natin si sir. Usapin ko pa si sir. 2,500. Sige ate. Ako nang mag-abon. Totoo ba? Huy, joke. Hindi, para masaya. It's a prank! Gusto ko smooth lang yung nangyayari na syempre like money matters. Okay lang yan, i-settle na lang natin kaysa magkaroon tayo ng nag-problem sa kanila. Yun lang yung para sa akin. Kaya sabi ko, sige okay lang, wala namang problema. Kaya
Dami tumatakbo sa utak ko, nanibago ako. First time ko maprak ng talagang hindi ko naramdaman. Tinuring man nilang basura, pero ngayon ay napagkakakitaan at nakakatulong pa. Ako, si Gwaping Kisig ng Pasig. At yan ang kwentong dapat alam mo.